Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, magandang hapon po sa inyong tatlong mga DJ at sa lahat ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Ako po si Linda, 47 years old, mula sa Gumaca, Quezon. Ang Brigada Love Lines na po ang naging libangan ko araw-araw. Hindi kumpleto ang araw ko kung hindi ko kayo napapakinggan. Kaya rin siguro nagkaroon ako ng lakas ng loob para sumulat sa inyo at para ibahagi ang isa sa pinakamasaya at pinakamasakit na parte ng aking buhay. Brigada Love Lines, mayroon po akong asawa, si Alan. Ikinasal po kami noong 2007, kaya suma total 18 years na rin kaming nagsasama. Una pa lang Brigada Love Lines, sigurado na akong si Alan ang lalaking aking pakakasalan. Walang araw na hindi niya ipinapadama sa akin kung gaano niya ako kamahal. Lalo na nung mga panahong may matindi akong kinaharap na problema. Wala kaming naging anak Brigada Love Lines. Matagal din noon na inaasam-asam namin ni Alan ang magkaroon ng supling upang masabi na namin na isa na talaga kaming pamilya. Pero iyon pala ang isang bagay na hindi ipagkakalob sa amin ng may kapal. Ako ang may problema, Brigada Love Lines. Masyado raw mababa ang mattress ko. Nung una, may chance pa naman daw na magkaanak kami. Hanggang sa lumiit na ng lumiit ang tsansa at wala kaming choice ni Alan kundi ang tanggapin na lamang. Nung mga panahong iyon, sobra akong nasaktan. Pero ni minsan, hindi ako iniwan ng asawa ko. Hindi niya ipinaramdam na may kulang sa akin. Ang palagi niyang paalala, kailangan lang naming magpatuloy sa buhay. Isa po ang katangiang iyon sa pinaka nagustuhan ko sa aking asawa. Napaka-positibo niya sa lahat ng bagay na kahit may problema na, hindi mo makikita sa kanya na may problema siya. Lalo na nga, nung mga oras na siya naman ang sinubok ng tadhana. Mahal! Bumangon ka na! Kakain na tayo! Masarap tong niluto ko para sa'yo. Halika na! Bangon na! Ay, akala ko gising na siya. Teka nga, mapuntahan nga sa kwarto. Ano, mahal? Hindi ka ba babangon? Baka malit ka na sa trabaho mo. Mahal, pwede bang hindi mo na ako pumasok ngayon? Sakit ng katawan ko eh. Paano ka ba? May sakit ka na naman ba? Patingin nga. Naku, inaapoy ka na naman ng lagnat. Kagagaling mo lang nitong nakaraan, di ba? Hindi ka ba nababasa ng ulan? Hindi kayo nabinat ka? Hindi ko rin alam, mahal eh. Kailangan mong uminom ng gamot. Teka, kukuha ako. Papalitan din kita ng damit. Kukuha na rin ako ng bimpo para mapunasan kita at mawala na ang init ng katawan mo. Naku, ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Parang pabalik-balik na yung lagnat mo. Ayaw mo naman magpa-check up. Mahal, lagnat lang naman to. At saka, kaya ko pa naman. Baka nga, nabinat lang sa trabaho. Sabi ko naman kasi sa'yo, magpahinga ka muna ng 1 linggo. Hindi ka naman makapaghintay. Mahal, huwag mo na akong pagalitan. May sakit na nga yung tao eh. Jesus, gusto mo lang lambingin kita eh. Kahit hindi mo sabihin, pagsisilbihan ko talaga ang mister kong to. Siyempre naman. Baka na lang kaya kung wala akong miss na kagaya mo. Maganda na, maalaga pa. O siya, basta kailangan mo magpagaling. Masarap ang niluto ko, kumain ka ng marami ha.
Hindi na rin muna ako papasok sa trabaho ko para maalagaan kita. Grabe naman yun, mahal. Salamat ah. Sana mawala na yung lagnat mo. Ako tong hindi mapakali kapag ganyan ka. Ako ba, mahal? Kayang-kaya ko to. Ako pa. Ay, sa wakas naman, mahal. Maayos na ang pakiramdam mo. Salamat din sa'yo, mahal, kasi nalagaan mo ako sa ilang araw na may trangkaso ako. Basta, alagaan mo rin parati ang sarili mo. Para hindi na bumalik ang lagnat na yan. Parang 6 na buwan ka ng ganyan, pabalik-balik yung lagnat. Siguro, kailan ko na bumalik sa pagbabasketball ko, mahal. Tagal na rin akong walang basketball eh. Baka kaya ako nagkakasakit kasi hindi na nababanat ang buto ko. Ay, anong basketball ka dyan? Tingnan mo nga, nangihina ka pa rin. Sige na, mahal. Papayag ako, pero hindi pa ngayon. Sige, okay. Salamat, mahal ah. Ay siya, maghahanda lang ako ng pagkain natin. Diyan ka lang muna sa kwarto, ha? Aray! Mahal, sumasakit ang tiyan ko. Ay, mahal! Ay, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, pero ang sakit ng tiyan ko, mahal. Teka, mahal, sandali. Ano nangyayari? Bakit biglang sumakit ang tiyan mo? Hindi ko alam, mahal, pero sobrang sakit. Mahal, anong gagawin ko? Ay, teka. Dadalhin kita sa ospital. Tatawag lang ako ng tulong sa kapitbahay. Hindi kita kayang buhatin. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Ako po yung asawa niya. Ano po bang nangyari sa asawa ko? Miss, wag po kayong mabibigla pero may liver cancer po ang asawa nyo. Stage 2 na. Ano po yun? Miss, may mga gamutan tayong gagawin upang gumaling ang asawa nyo. Marami pong bawal na pagkain sa kanya. Sana po susundin natin yun. Alam kong hindi po ito madali pero magtiwala lang po kayo at magiging okay rin ang asawa nyo. Sa ngayon, kailangan kong i-confine ang asawa nyo para mas maobserbahan pa namin siya. Mauna na po ako. Diyos ko, Panginoon ko. Alam ko pong hindi niyo pababayaan ng asawa ko. Nagsusumamo po ako sa iyo, Panginoon. Alam ko pong panggagalingin niyo si Alan. Sana po bigyan niyo po kami ng maraming oras para magkasama. Marami pa po akong pangarap. Marami pa kaming pangarap. Marami pa po kaming gustong gawin sa buhay. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang asawa kong si Alan ang tipo ng tao na hindi pinoproblema ang mga problema. Kaya naman kahit nalaman niya noon na may cancer nga siya, ay napaka-positibo niya pa rin sa buhay. Lalo na nung malaman niyang may chance pa naman para gumaling. Ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya upang maipagamot si Alan. Pero dahil sa kakapusan sa pera, may mga procedure sa ospital na hindi namin nagawa. Sa paglipas po ng mga buwan, ang akala kong magiging maayos na si Alan, hindi pa pala. Habang tumatagal kasi ay mabilis na lumalala ang kondisyon niya. Agad nakapansin-pansin sa kanya ang epekto ng kanyang liver cancer. Mas dumalas ang pananakit ng kanang itaas na bahagi ng tiyan niya. Naninilaw na rin ang kanyang balat at ang pinakamalaking epekto sa kanya ay ang kanyang timbang. Ang bilis niyang namayat, Brigada Love Lines. Alam ko po sa sarili ko noon na walang ibang panghuhugutan ng lakas ang asawa ko, kundi ako lamang. Kaya naman kahit nasasaktan ako sa mga oras na alam kong sobra na siyang nahihirapan,
ipinapakita ko pa rin sa kanya na matatag ako. Mahal, hindi naman pwede na kapag ginusto mo na umuwi na sa bahay, uuwi na talaga tayo. Anong sabi ng doktor? Kailangan ka muna obserbahan pagkatapos ng therapy mo. Kunting tiis lang, mahal. Nakakainip na kasi dito eh. Parang mas lalong lumalala yung sakit ko. Mas gusto ko sa bahay. Kung pwede nga lang na wala lang chemo-chemo na yan eh. Alam ko rin naman na mamamatay na ako. Lalo pa ngayon na stage 3 na tong cancer ko. Mahal, pwede bang huwag mong sabihin yan? Alin? Na mamamatay din naman ako. Walang mamamatay. Wala. Pwede ba, Alan? Huwag mo na ulit sasabihin yan. Hindi ka mamamatay. Kaya nga tayo lumalaban, di ba? Kaya nga tayo nagpapagamot kasi gagaling ka. Mahal, dapat ngayon pa lang unti-unti mo lang tinatanggap na maikli na lang yung buhay ko. Konti na lang oras na ipapamalagi ko dito sa mundo. Ako nga, tanggap ko na eh. Wala na rin naman na kasi ako magagawa kung magmumuk ako at dalamdamin masyado tong pinagdadaanan ko. Mahal, akala ko pa lalaban tayo. Bakit ganyan na yung mindset mo? Huwag mo sabihin na wala akong lang magagawa. Wala nang magagawa. Kasi may magagawa pa naman, di ba? Pero mahal, mas lalo lang akong masasaktan kung hindi ko tatanggapin ngayon pa lang na ito na talagang tadhana ko. Paano naman ako, mahal? Paano naman ako maiiwan mo? Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin ng ganito kaaga. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula kung sakaling iiwanan mo ko. Kaya please lang, mahal, kung ako lumalaban, dapat mas lumalaban ka. Kaya nga mahal, mas gusto kong umuwi na lang eh. Ayoko na rito sa ospital. Mas gusto kong makasama ka pa ng tayo lang dalawa. Gusto kong sulitin yung oras na magkasama pa tayo at gusto kong gawin yung mga bagay na hindi pa rin nagagawa habang may konting lakas pa ako. Basta mahal, ako ka sa akin. Hindi mo pa ako iiwan. Magpapagaling ka pa rin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Linda. Palagi mo yung tatandaan. Brigada Love Lines, October 2016 nang magsimulang madiagnose si Alan ng liver cancer. Bago pa matapos ang taong iyon, ay naging stage 3 na agad ang liver cancer niya. Hanggang sa noong March 2017, nang mas lumala pa ito at naging stage 4 na. Brigada Love Lines, walang araw at gabi noon na wala ako sa tabi niya. At kagaya ng hiling niya, mas sinulit ko pa yung mga nalalabing oras at panahon na pupwede ko pa siyang makasama. Salamat mahal ah. Tagal ko nang gusto makakita ng dagat eh. Hindi man ako makakaligo dyan. Ang mahalaga, magkasama tayong pinagmamasdan ng araw. At saka itong palubog na araw. Ang ganda ng sunset, mahal, no? Tara kaya dun sa mas malapit pa. Mahal, dito na lang tayo. Hindi na makakaabot to ng wheelchair mo. Hindi naman lalo ako papayag na maglalakad ka. Mahal, paano kaya kung hindi ako nagkasakit ng ganito? Ano kayang buhay natin ngayon? Di ba, balak pa natin mag-ampon para may anak tayo? Sorry mahal ah. Pero, huwag kang mag-alala. Sa oras na maging okay na ako,
Pwede pa rin naman tayo mag-ampon. Siyempre, magiging tatay pa ako, di ba? Oo naman, mahal. Gusto ko nga sana dalawa yung amponin natin eh. Para naman mas masaya yung pamilya natin. Kaya ko naman silang buhayin eh. Kaya kong magtrabaho at kumita ng mas maraming pera para sa inyo. Alam mo, mahal, naniniwala ako na hindi yan mananatiling pangarap lamang. Magtiwala lang tayo. May awa ang Diyos. Alam ng Panginoon na mabuti kang tao kaya hindi ka niya pababayaan. Teka, wala ka bang nararamdaman ngayon? Wala bang masakit sa'yo? Sabihin mo lang para makauwi na tayo. Wala, mahal. Huwag kang masyadong mag-alala. Malakas ako. Malakas ako kasi lagi ka nandyan. Mahal, sana lagi na lang ganito, no? Sobrang sarap sa pakiramdam ng tanawin na to. Sana lagi na lang ganito. Yung masarap kalimutan ng problema. Mahal, kapit lang. Laban lang tayo palagi, ha? Bukas, saan mo ba gustong pumunta? Wala muna siguro, mahal. Sa bahay na lang siguro tayo, no? Alam ko kasi na pagod ka na rin. Hindi ako mapapagod, mahal. Basta gumaling ka lang. Lumala ang kondisyon ni Alan. Bawat araw nakikita ko ang paghihirap niya dahil sa sakit niya na maging ako wala na akong magawa. Hindi ko na po alam kung paano pagagaanin ang nararamdaman niya. Pero sa kabila noon, hindi pa rin po ako sumuko. Hindi ako sumuko dahil naniniwala pa rin ako na magkakaroon ng himala. Pagagalingin siya ng Panginoon. Hanggang isang araw, Mahal, dahil ni-request mo, nandito ulit tayo sa paborito mong lugar. Nandito ako. Nandito yung dagat. Kami yung nagpapalakas sa'yo. Salamat, mahal, ha. Alam mo, hindi ko talaga makakalimutan ang lugar na to. Kasi, dahil ba dito una tayong nagkakilala? Oo. At dito mo rin ako roon sinagot. Saksi ang lugar na to sa pagmamahalan natin. Ako rin, mahal. Hindi ko rin ito makakalimutan. Parang pagmamahal ko sa'yo. Tahimik ang dagat, mahal, no? Nagpapahiwatig na siguro. Kailangan ko na rin lumagay sa tahimik. Mahal, huwag mo namang sabihin yan. Mahal, pagod na ako. Anong ibig mong sabihin? Nararamdaman ko na hindi na magtatagal. At kung ito na nga ang huling hapon ko, gusto kong dito ako. Kasama ka. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Lalaban tayo, diba? Sabi mo kakayanin mo pa. Sinubukan ko naman eh. Para sa'yo. Pero ang katawan ko, sumusuko na. Ayokong masaktan ka pa. Ayoko na rin mahirapan ka. Basta, palagi mong tatandaan na mahal kita. Mahal din kita. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. At yun ang pinakamasakit. Dahil kailangan mo na akong pakawalan. Mahal, pagkatapos nito, gusto ko mabuhay ka ulit.
tumawa. Umibig kung kaya mo. Pero huwag mo hayaang mamatay ang sarili mo kasama ko. Hindi ko alam kung paano. Alam mo kung paano kasi malakas ka. At kung sakaling mamimiss mo ko, bumalik ka rito sa dagat. Makikita mo ko sa alon. Marinig mo ko sa hangin. Salamat, mahal, sa pagmamahal. Sa lahat ng taon. Sa lahat-lahat. Baka nga hanggang dito na lang ako. Mahal naman eh. Huwag ka naman ganyan. Alan. Alan. Magpapahinga na ako, mahal. Hindi ko na kaya. Can't say I don't love her. Still I can't pretend. And my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her Brigada Love Lines, May 2017. Nang tuluyan akong iwan ni Alan. Hindi na nakinaya ang lahat ng sakit. 8 taon na po ang nakakalipas simula nang mawala ang minamahal kong asawa. Pero sa bawat araw, sa bawat gabi, sa bawat hapon, at sa tuwing makakakita ako ng dagat, parang sariwa pa rin ang lahat. At hanggang ngayon, nananatili siya sa puso ko. Mahal kong Alan, 8 taon na ang lumipas mula nang ikinamaalam. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang iyong presensya sa bawat araw na lumilipas. Sa bawat pagising, sa bawat katahimikan ng gabi, sa bawat simpleng alaala, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. But hindi madali ang mga taong lumipas. May mga gabing hindi ko alam kung paano ako kakapit. At may mga araw na ang bigat-bigat na sa dibdib ko sa pangungulila sa iyo. Pero sa likod ng lahat ng iyon, pinalakas ako ng pag-ibig mo. Ang mga alaala natin ang nagsilbing ilaw sa madidilim na panahon. Alam ko na kahit hindi na kita nakikita, nasa tabi lang kita. At ako, nandito lang ako, patuloy kang minamahal. Brigada Love Lines, hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Brigada yours, Linda. But I can't find the words to say goodbye.